na kay naibitkot sa lamesa. Maong naglingkod na po dayon din he. Sige, nagpangayog bitkot. Tapos naapoy sigig pananghid nga mugawas. Kay mangitag ihi. Ilang Jackie, ni Mama Dog, ni Mami Doggy. Magpakyot siya ni Brownie. Ano siya man eh? Fokot man ang baby ni Nainay. Anong fokot man ang kayong pandapantong? Ha? Ano? Fokot man na? Pokot na pokot bata na ay bitkot. Hindi na lablab siya siyang Nainay. Pag ang nanay nga buutan, muliwat sa dang anak nga buutan. Tato, siguro ang nanay ni kawatan, o pagkaon ni kawatan siya. Lablab siya siyang Nainay. Sayang nanay. Yung nanay nga iro. Siyang Nainay nga tao. Maglablab po siya siyang Nainay nga tao. Dati, bakat ang ribs nito dito. Ngayon, wala na siyang bewang. Puro na bilbil. Pero yung bilbil niya firm. Hindi kagaya nun ang maalog-alog. Maalog-alog ang bilbil nun. Yung ligo. Tapos yung binti niya sa likod, straight. Tapos ito, nung nasa kampo pa to, ito itim pa tong snout na to. Ngayon puti na. So, malamang senior dog na to kasi tingnan niyo yung mata. Nining mata. Yung mata niya parang kay Jackie na rin. Ay, hindi klaro dito. Minsan klaro eh. Kaya sa camera na to hindi klaro. Para siyang hindi malinaw. Unlike dito, sobrang linaw. Pero yung sa kanya, pag pinicturan mo, hindi na. Itong aso na to, pag wiwiwi, pupupo, magpapaalam siya kasi nga nakaharang nga yun, no, ang bag. Kasi si Jackie nasa likod niyan para maka-experience sila Jackie, si Mami Doggy, si Mama Dog ng bahay. Pag hindi mo siya pinagbubuksan, doon siya sa gilid ng bahay, sa may gripo. Magwiwis, magpupo. Pero matagal pa yun. Talagang matyaga siyang magantay. Pag hindi basa yung ground doon sa labas, pinapalabas ko siya. Kasi minsan ang una kasi umihi sila Jackie, si Mami Doggy. Tapos binubuhusan ko ng tubig na may mixture ng dishwashing liquid tsaka chlorine or kaya Zonrox para di kami mangamoy. So, basa na yung ground kaya hindi siya pwedeng lumabas dahil madumihan yung kanyang paa tsaka masama yun din sa paa nila. Kaya no choice siya, doon siya sa gilid ng bahay. Napakabait ng aso na to pero ilang beses na ako nitong nakagat. Kasi pag nag-away sila, maliit kasi siya yung dinadampot ko, kaya ako yung nakakagat niya. Pero hindi naman niya alam yun. Kaya, love siya ni Nainay pa rin. Diba? Itong tenga niya dati, dumudugo, tapos may bukol-bukol. Ano pala yun, hematoma. Tapos, yung epilepsy niya, nandito pa rin. Kaya, pag nagsisisure siya, iiyak ako kasi baka hindi na siya makabawi. Parang kulang pa yung taon na magkasama kami. Malaki pa itong anak niya, malaki pa sa kanya. Tapos yung dalawang anak niya, hindi namin alam kung kamusta yung buhay nun, kung patay na sila. Ganito yun puti.
sana inalagaan yun. Kasi ninakaw siya. So, ibig sabihin nun, gusto nila. Pero sana, inalagaan sila kahit tumanda na yung hindi na cute. Kasi, madalas sa tao, pag cute pa, gusto, pag malaki na, hindi na cute, mababayaan na lang. Kaya nakakaiyak yung mga buhay ng mga aso at pusa. Kahit nga may breed na dadaanan ko dito sa area namin, mga may breed, nagmat na yung mga buhok, may mga galis. May breed pa yun na nandyan naglalakad sa daan, palaboy-laboy. Although pinapakain kasi hindi naman sila payat, pero galisin, yung mga buhok nilang napakahaba nagmat na sa dumi. Kaya nakakaawa. Kailan kaya ang mga tao magigising na hindi lang nung tuta pa at cute pa aalagaan ng mga to. The more na kailangan nila ng pag-aalaga kapag matanda na sila, lalo na pag senior dog na. Kaya nga si Jackie, nung nalaman ko na itinapon sa pound, kahit wala akong mapaglagyan sa kanya, kinuha ko siya. Kasi, alam mo yung konti na lang ang buhay niya, tapos natapon mo pa sa pound. Nasa buong buhay niya, kahit palaboy-laboy siya rito, meron siyang bahay na inuuwian, may mga tao siyang tinitingala na kanyang master. Tapos, itatapon lang sa pound. Kaya, kung hindi nyo gusto yung mga aso at pusa, huwag nyo po silang saktan. Kasi hindi naman kayo inaano. Ang hiling lang niyang mga yan, yung mga nagpalaboy-laboy pagkain. Hindi nyo pa kasi nakikita na yung magsuka sila ng plastic, pupupo sila ng plastic. Sa gutom nila, kinain nila yun. Kaya may amoy lang ng sauce. Yung mga sinunog na plastic na may amoy, kung ano-ano kakainin nila. Na nakakaiyak yung ganun eh. Nandun yung pinakain mo kasi gutom na gutom, tapos siguro dahil nga dog food yung kinain, nagsuka siya, sinuka niya dog food muna, tapos kasunod nun mga plastic. Napakahirap ng buhay ng mga to, lalo na mga aspin. Sila yung madalas na nasasaktan, na abandona. Pag sila nagpakalat-kalat sa daan, tapos galisin, payat, walang papansin. Pero pag may breed, ay kawawa, ipopost ka agad, ay kawawa, madaming akin na lang. Pero kung aspin, walang papansin. Hayaan lang. Bakit ganun kayong mga tao? Lahat naman yan may buhay, pare-parehas lang, nagkakaiba lang sila ng itsura. Samantalang yung mga aso, kapag nilagaan mo, mamahalin kayo without judgment. Pero ang tao, grabe. Kailangan may standard. Gusto magandang aso, gusto naman libre. Tapos binigyan ng libre, hindi rin naman mabigyan ng basic needs. Mamamatay lang.